Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mall voting sa May 9 elections hindi na itutuloy ng Commission on Election. Full alert status itataas ng Philippine National Police bago ang Labor Day. Natagpo ang katawan sa Talipaw, Sulu. Binibiripika pa kung sa Canadian National na si John Redsdell. Hiling na aumento sa sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region hindi pa maibibigay sa Labor Day ayon sa Department of Labor and Employment. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-27 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nasugatan sa motorcycle accident sa Quezon City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente sa Congressional Avenue, corner Villa Socorro Street, Quezon City, bandang alas 2:30 ng madaling araw. Isang motorcycle rider ang tumilapon matapos mabundol ang isang tumatawid na babae sa kalsada. Ang bilis ng takbo niya, biglang nakita na namin, bumulogta na yung babae. Dinala ng mga pulis sa Quezon City General Hospital ang 17 taong gulang na si Mary Jane Abagao. Samantala, nilapatan naman ang pangunang lunas ng News and Rescue Team ang lalaki na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Gayunman, tumanggi na itong magpadala sa ospital matapos ang first aid treatment sa kanya at sa halip ay isinama na lang ng mga pulis sa Quezon City Traffic Sector 6 upang masampahan ang kaukulang reklamo. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Hindi na itutuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang planong botohan sa mall sa May 9 elections. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosare. Victor, bakit daw hindi na? Ito ni Reggie, 12 araw bago yung May 9 elections, inanunsyo na ng Commission on Elections kanina na hindi na itutuloy yung botohan o pagdaraos ng botohan sa mga mall. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, isinalang nila uli kahapon sa botohan sa Anbank itong mall voting. Kung dati 6-1 yung botohan pabor dito, ang nangyari kahapon, naging 4-3 na ang botohan laban sa mall voting. Kabilang sa mga nagbago ng boto sa mall voting sina Commissioner Arthur Lim, Christian Lim at saka si Commissioner Louie Tito Guia. Una na ring nagpahayag ng pagtutol dyan sa mall voting si Commissioner Rowena Guanzon. Narito yung pahayag ni Commissioner Rowena Guanzon. I believe that mall voting is contrary to law because the Omnibus Election Code says you have to vote in public buildings. And you cannot put a precinct in a building that is owned by a private enterprise. Eh, yung mga mall po, private pong may-ari noon. Ayon kay Chairman Bautista, isa sa naging dahilan ng pagbabago ng isip na ilang commissioner ay yung sulat ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal na nagsasabing hindi maaaring maglipat ng presinto 45 araw bago ang halalan at kung pipilit nila ay lalabas na illegal yung mall voting. Batay sa plano, 1,592 precincts o katumbas ito ng 337 clustered precinct na may mahigit sa 231,000 voters ang ililipat sana sa 80 mall sa buong bansa. Ngunit ayon kay Bautista,
March 10 pa o 61 days bago ang eleksyon, inaprubahan na ng mga miyembro ng UNBank ang naturang hakbang sa pamamagitan ng isang resolusyon. Narito yung pahayag ni Chairman Andres Bautista. Ang kanilang interpretasyon ay yung approval at transfer mismo dapat maganap 45 days before the elections. Tinanong nga namin yung senior staff, sila Executive Director Tolentino, Dedo Sino Cruz, Director Ela. Ang transfer ng presindo nangyayari on election day itself. Kailangan daw maganap pareho yung approval and transfer 45 days before. Hindi naman ganun na nangyayari sa totoong buhay. Ngayon, humingi ng paumanhin yung COMELEC doon sa mga botante na pumayag na mailipat sana sila sa mall at naabala sa isinagawang mga hearing kaugnay dito. Magpapadala din ng panibagong abiso yung poll body doon sa mga botante na una nang nasabihan na sa mall sila boboto. Narito ulit si Chairman Bautista. How do I feel? Medyo nasasayangan, nanghihinayang. Samantala, Attorney Reggie, kanina nagsimula na rin yung 3 araw na local absentee voting. Sa tanggapan ng COMELEC National Capital Region, bumoto yung mga miyembro ng national media. Sa tala ng COMELEC, sa tala ng Committee for Local Absentee Voting, sa 28,705 na naghain ng aplikasyon upang makaboto ng mas maaga, 24,814 lang ang inaprubahan ng komite. Bukod sa media, kasama sa mga qualified na mag-avail ng absentee voting ang mga sundalo, pulis at government employees na may gagampan ng tungkulin sa araw ng halalan. Tatagal ang local absentee voting hanggang Biyernes, April 29. Victor, kung meron bang sapat na oras para talakayin itong issue on mall voting, ay sa tingin mo magkakaroon pa ng tsansa ito na maituloy? Ang isa nga sa naging pahayag ng isa sa mga commissioner na nagbago ng kanilang boto, kulang na sa panahon. Kaya baka pag parang isinakripisyo pa lang ituloy ng gipit sa panahon, baka magka-problema lang din sila sa araw ng eleksyon. Kanina sinabi mo na kinonsider nila yung sulat ni dating Commissioner Greg Larrazabal, no, tungkol dito sa mall voting. Kinonsider din ba nila dito sa unbank session na to yung iba pang issue na ni-raise ni Greg Larrazabal, katulad na lamang yung sa kanina sa GMK na nakausap natin siya, no, tungkol dun sa mga ballots, no, yung mga rejected ballots? Actually, may mga sinight na dati si dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal na dahilan niya. Ang dahilan niya, isa ito, wala nang 45 days o pasok na sa 45 days na ban sa paglilipat ng presinto. Walang isinagawang hearing kung alin yung mga ililipat na mga presinto. Yun yung mga dahilan niya. Ang sabi naman ng COMELEC, na-address na namin yan. Na-address na namin yan. Kaso nga lang, itong 45 days, ito yung naging crucial, sabi nga ni Chairman Bautista. Actually, kahapon pa nga lang, tinanong na natin sila after nung unbank kung ano ba talaga ang desisyon on mall voting. Wala pa silang nilalabas kahapon dahil tingin namin 3-3 yung naging botohan. Meron kasing isang commissioner na wala at yun ang sinasabi ni Chairman kahapon na kakausapin niya muna si Commissioner Louie Guia. At kaninang umaga nga, we found out na 4-3 na yung naging botohan. So ito lang yung diniscuss nila dito sa unbank session, wala nang ibang matters? Walang ibinigay na ibang detalye. Ang binigay lang nila is itong 45 days issue. Okay. Maraming salamat, Victor Cosare, para sa ulat na yan. Samantala, mahigpit ng binabantayan ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP ang na-deploy na vote counting machines o VCM sa mga probinsya. Target naman ng COMELEC na maisagawa sa unang linggo ng Mayo ang final testing and sealing sa mga makina upang agad mapalitan sakaling depektibo. Ito ang balita ni Darlene Basinga. Panay na ang dating sa probinsya ng mga truck na naglalaman ng libo-libong vote counting machines na gagamitin sa halalan sa Mayo 9. Sa Nueva Ecija na i-deliver na ang paunang 1,900 VCMs habang ang karagdagang 2,095 ay inaasahang darating ngayong linggo. Kalakip nito ang extra o contingency machines na pamalit sakaling may masirang makina at ang canvassing consultation kits para sa Board of Canvassers sa 32 lalawigan. Nakalagak ang mga ito sa provincial hub at mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Nagtutulong-tulong naman pati yung mga kasama nating army, sama rin natin nagbabantay, pati yung mga natin na kasama natin na sibilyan na mga NGO, hindi naman po pwedeng matulog dahil baka mamaya may mangyari. Kaya nagpapalit-palitan din kami, sir.
Dumating na rin sa Eastern Visayas ang mahigit sa 5,000 VCM sa gagamitin sa 5,754 na cluster precincts sa araw ng botohan. Nakalagak ang mga ito sa Tacloban at Ormoc Hub at pinoposehan ng mga pulis. Habang ang mahigit 2,000 VCM sama na nakalaan sa Negros Occidental ay ngayong linggo pa darating. Kapag nakumpleto na ang delivery ng mga VCM at election paraphernalia, magsasagawa ang COMELEC ng final testing at sealing sa mga makina sa unang linggo ng Mayo. Testing and sealing, the purpose there is for the machines in case na may sira, we will be able to replace it at the soonest. Kapag nasil na ang mga makina, sa araw ng halalan na ito, maaaring buksan ng nakatalagang Board of Election Inspectors sa mga presinto. Hindi nagagalawin yan, it will only be open in the morning of election day. So lahat ng mga watchers nandyan to secure and protect those machines. Tiniyak naman ng COMELEC na handa ang mga guro na magsisilbing BEI at dumadaan na sila sa training at refresher course hinggil sa ipatutupad na election procedures. Dorlene Basingan, UNTV News Worldwide. Hanggang kaninang alas 7 ng umaga, ngayong araw umabot na sa 191,427 ang nakaboto sa overseas voting o 13.19% ng 1.3 million registered overseas voters. Sa loob ng 18 araw na botohan, mas mataas ang bilang na ito kumpara noong 2010 at 2013 elections. Umaasa ang COMELEC na tataas o madodoble pa ang mga boboto sa nalalabing 12 araw na overseas voting period. Samantala, taliwas sa mga lumilitaw na reklamo online, 2 lamang ang nai-record na insidente ng maling kandidato ang lumabas sa resibo. Ayon sa COMELEC, mas marami ang insidente ng mga nagsiselfie o kumukuha ng litrato sa kanilang balota na ngayon ay iniimbestigahan na ng COMELEC. We will have it investigated by our law department to determine whether there is probable cause, to determine whether we have jurisdiction. Although offhand, I can say to you that our embassies and consulates are extensions of Philippine territory. So any offense committed there is committed within the Philippines. Samantala, ilalagay na ng Philippine National Police sa pinakamataas na alerto ang buong puwersa nito bago mag-Mayo 1 hanggang sa araw na ng eleksyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mas mahigpit na seguridad na ang mararanasan ng publiko sa mga susunod na araw. Bunsod ng pagpapatupad ng full alert status ng Philippine National Police sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, kansilado na ang mga leave at walang day off ang PNP personnel. Oras na isailalim na sa pinakamataas na alerto ang pambansang pulisya. Magdi-declare na kami a few days from now kasi mag-May 1 eh. Magdi-declare kami a few days from today kasi mag-May 1. So tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung full alert status na yun. Sinabi rin ni Marquez na lahat ng tauhan ng PNP na hindi naka-duty ay kailangang nakaantabay sa mga kampo upang mabilis na maipadala sa mga lugar na kailangan ng augmentation force. Tulad na lamang ng Pantar, Lanao del Norte na deklarado ng COMELEC-controlled area. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, maidedeklara ang COMELEC-controlled area ang isang lugar kung mayroon itong matinding political rivalry, may mga private armed groups, loose firearms, threat groups at violence sa lugar. Yung lugar noon ay naka-declare na as kasama dun sa EWA, sa local nila. Kaya nakahanda na rin ang police forces just in case na kailangan talaga magdagdag pwersa doon. Once na ito ay natanggap naman ng ating opisina doon, then mag-uusap yung COMELEC, Armed Forces, sa PNP kung ilang pwersa talaga ang dapat may lagay doon. Base na rin sa assessment nila sa area. Upang maiwasan din ang karahasan sa halalan, ipina-account na ng pinuno ng pambansang pulisya ang mga armas na hawak ng local government units at ipinariripaso na rin sa mga regional, provincial at city directors ang kani-kanilang contingency security plan upang maiwasan ang gulo sa panahon ng eleksyon, lalo na sa mga lugar na mainit ang politika.
Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Tinawag ng kampo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na bagong demolition job ang lumalabas na umano'y mga bank account na hindi niya idineklara sa kanyang SALN noong 2014. Ito ang balita ni Brian De Paz. Para kay Senator Alan Peter Cayetano, isang demolition job ang paratang ng kapwa niya senador na si Antonio Trillanes IV na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay may 211 million pesos sa bangko na hindi idineklara sa kanyang SALN noong 2014. He is now a protector. Ang trabaho ni Senator Trillanes isa lang, tumira sa mga kalaban ni Senator Poe. Sagot naman ni Trillanes kay Cayetano, kung ako sa kanya, tumabi-tabi siya dyan at baka siya isunod ko. Hindi siya ang focus ko rito. I am tackling one political monster at a time. Ayon kay Trillanes, ang umano'y hindi idineklarang bank accounts ni Duterte sa BPI sa Julia Vargas ang gusto niyang imbestigahan. Kung gusto umanong pabulaanan nito ni Duterte, ay mag-issue lamang siya ng waiver. Meron siyang bank account sa BPI Julia Vargas branch. So, napakasimple yan. Mag-issue siya ng waiver dyan sa bangko na yan. Sa 2014 pa lang yan. Pero meron pa tayong bine-verify ulit at binabalidate. Hinamon rin ni presidential candidate Maro Hasi Duterte na maging tapat sa kanyang SALN dahil ang katapatan ang pangunahin sa kanilang pangangampanya. Hamon naman ni Vice President Jejo Marbinay, magpa-amlak din ang lahat ng kandidato. Ngunit sagot ng kampo ni Duterte. Ang nakapirma, Rodrigo Duterte, Alan Cayetano. Pinasa namin to sa kanilang lahat. Nung March pa yan, March 11. Kung may bank account kami na hindi nakadeclare sa SALN, pareho kaming government official, bakit kami pipirma nito? May hamon naman si Mayor Duterte kay Senador Trillanes. Sabi ko nga prove it. Kasi pag hindi siya na-prove, bakit ko siya bigyan ng waiver? I will not make it easy for him. Para magtrabaho siya. Kumbinsido rin ang alkalde na may nasa likod ng panibagong issue laban sa kanya dahil sa pagtaas ng kanyang presidential ratings. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Nakaalerto na ang Power Task Force Elections sa banta ng mga pambobomba sa mga transmission tower ngayong eleksyon. Ito ang balita ni Monokson. Tututukan ng Power Task Force Election ang mga kritikal na lugar na kung saan madalas may ulat ng pambobomba sa mga transmission tower. Madalas nangyayari ang pambobomba sa lugar ng Lanao at Cotabato na kinaroroonan ng Agus Hydropower Plant na nagsusupply ng kuryente sa malalaking syudad sa Mindanao. NGCP kasi runs the transmission backbone. Kami yung dinadaanan ng bulto ng kuryente na i-distribute ng mga distribution utilities like Meralco, Cepalco, Veco, and Davao Light. No? So kung mawala yung main highway, maski marami tayong supply, hindi rin makakarating yung ginagawang kuryente ng mga power plants dun sa dapat nilang puntahang. 2 tower ng National Grid Corporation ang binomba isang linggo na ang nakakaraan. Noong nakaraang taon, mayroong 18 pambobomba na naitala ang NGCP sa Mindanao. Wala namang umaako sa mga pambobomba, kaya puspusan ang paghahanda na ginagawa ng task force, lalo na ngayong darating na eleksyon. Ang alam namin, the threat is there. Kasi, di ba, palagi namang may mga nangyayari mayat maya. In fact, we just had Tower 95 and 96. So, yung threat nandun. ng disruption sa election process, and of course yung power supply. Kasama sa Power Task Force election ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na magpapatrolya sa mga kritikal na lugar. May mga balita but we are in close coordination sa PNP at sa mga taga NGCP towers, yung corporation and the Department of Energy para dito, and then we will be able to try to cover the areas of concern.
Sa kabila ng mga napapaulat na pambobomba sa mga transmission tower ng NGCP, kung mawalan man ng kuryente sa ilang mga lugar sa Mindanao, siniguro naman ng Department of Energy na mayroon namang kuryente sa mga polling precinct sa araw ng halalan. Mon Hocson, UNTV News, Worldwide. Sa ibang balita, inilabas ng Canada at Amerika ang travel advisory para sa mga mamamayan nito matapos ang ginawang pagpugot ng militanteng Abu Sayyaf sa Canadian si John Ridsell. Samantala, ikinalungkot naman ng mga Canadian at mga Pilipinong naninirahan sa Canada ang pagpanaw ni Ridsell. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Matapos ang ginawang pagpugot ng militanteng Abu Sayyaf sa bihag nitong Canadian national na si John Ridsell, naglabas ng travel advisory ang Canada at Amerika na wag munang pumunta sa ilang probinsya sa Mindanao. Ayon sa travel advisory, pinapayuhan ng Global Affairs Canada ang lahat ng bibisita sa Pilipinas na wag pumunta sa ilang partikular na lugar sa Mindanao dahil sa maaaring banta ng terorismo at kidnapping. Nakataas ang travel advisory sa mga lalawigan ng Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao, ganun din sa Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Davao del Sur. Naglabas na rin ng travel advisory ang US State Department at binababalaanan ang mga mamamayan nito sa pagpunta sa Sulu Island at iba pang mga isla sa Sulu Sea at mag-ingat sa pagtungo sa Mindanao dahil sa banta ng terorismo at kidnapping sa mga Western citizen. Responsibility ng mga bawat bansa na i-advise sa kanilang nationals sa sitwasyon. At tayo rin naman, Philippines, meron tayong protocol na sinusunod. Pagka magtataas tayo ng mga, mag-issue tayo ng mga travel advisory. Samantala, ikinalungkot ng mga mamamayan ng Canada at mga Pilipinong naninirahan sa Canada ang balita ng pagkamatay ng bihag na Canadian citizen. It's always sad to hear about the things that happen, terrorism in general, and the things that happen is really, it's a worldwide problem now. It's a world, whether it's in the Philippines, the Middle East, or where it might be. Maybe dapat yung gobyerno natin is like mabago na para like every time na may ganyan, hindi naabot sa malaking gulo na kailangan pang may mabihead or something. Kinakabahan din ako for the Filipinos here sa Canada kasi baka magbago yung mga rules because of what happened. Nanindigan si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na walang ransom na ibibigay ang gobyerno ng Canada kapalit ng isa pang Canadian na hawak pa rin ng mga bandido. Bagkus makikipag-ugnayan ito sa mga kaalyadong bansa upang maisalba ang natitirang bihag. Mula rito sa Toronto, Canada, Noel Poliarco, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. National Food Authority Administrator nagsumite na ng resignation. Grupo ng mga Amerikanong doktor na tumulong upang mas mapabilis ang proseso ng kidney transplant sa Pilipinas. Chinese national inaresto sa Clark, Pampanga dahil sa pagdadala ng endangered species na pangolin at cobra. Paano kung hindi na palalaro ang karahasan sa mga nanonood na kabataan? Sige! Kwarta o buhay niya! Kaya kaagapay ninyo ang MTRCB rating bilang gabay.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Magandang hapon, Atty. Reg. Ngayong araw ay ipinatupad ng HPG itong intersection sa Muñoz ay ipinasara. Kaya medyo nakapansin tayo ng kaunting pagbabago sa sitwasyon ng traffic, partikular dito sa may North Avenue. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Yung madalas na mabagal at medyo usad-pagong na traffic dito sa may North Ave, going po ng Muñoz northbound. Ngayon po ay medyo maluwag dahil ibinalik nitong Highway Patrol Group itong dating sistema nila dyan sa may intersection ng Muñoz na kung saan ay isinara itong area ng Muñoz intersection. Ang ginawa nila ay itong mga northbound at southbound ay dire-diretso ng mga kadaan dyan sa may Muñoz. Yun nga lang, ito ng mga manggagaling po ng Congressional at yung manggagaling naman ng Roosevelt Avenue ay kailangan naman mag-U-turn along EDSA. Subalit napansin natin kanina rin nung umaga na nandyan tayo, ay nakita natin na naging maayos naman sa ngayon itong sistema nilang ginagawa. Yung dati mukhang ito yung pinag-eksperimentohan nila at napansin nila na mas epektibo nga yung dating sistema na kanilang ginawa. So sa ngayon ay maluwag naman po ang daloy ng sasakyan dito sa area na ito, maging yung southbound lane, yung mga nanggagaling ng Muñoz, maluwag rin po hanggang dyan sa may area naman ng MRT North Avenue. Hanggang sa may EDSA Nia Road, southbound, ay wala rin magiging problema. Maluwag po hanggang sa may area ng Kamuning at itong area ng Cubao. Light to moderate traffic po tayo dyan hanggang makarating kayo dyan sa may Campo Crame. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Annapolis. Yung pong area ng Ortigas sa oras na ito, maluwag naman itong tapat ng Mega Mall, subalit babagal po dyan sa may area ng Shaw, Mandaluyong, Boni at Pioneer. Mabagal din po ang traffic dyan sa may area ng Orense, Makati, Buendia at Ayala. Doon naman sa mga babalik po ng QC, kung kayo ay galing ng Pasay, napakabagal na po ng daloy ng sasakyan simula pa lamang sa Magallanes Interchange. Tuloy-tuloy po hanggang sa may Ayala, Buendia, Orense, dyan sa may Pioneer sa Shaw at sa may Ortigas area. Mabagal na rin ang traffic dyan sa may area ng White Plains at hanggang sa may area ng Cubao, medyo usad pagungpo ang traffic lalo na kung kayo ay dyan sa may Aurora area. Subalit makalagpas naman po ng Kamuning flyover, wala na po masyado magiging pagbagal sa daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may kanto ng North Avenue at hanggang sa may Muñoz. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Miyerkules, lahat po ng mga sasakyan na plate number nagtatapos sa 5 at 6, bawal po sa mga lansangan hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Sa ibang balita, hindi mabibigyan o hindi maibibigay ang hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR sa pagdiriwang ng Labor Day sa Mayo 1. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Wala pang dagdag na sweldo ang mga minimum wage earners sa National Capital Region sa Labor Day sa May 1. Ayon sa Department of Labor and Employment, magsasagawa pa ng pagdinig at konsultasyon ng Wage Board kung nararapat na magpatupad ng aumento. Ngayong buwan ay nagsumite ng petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines sa Wage Board para hilingin ang 154 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga obrero. Possible din po na by May 1 ay meron pong aumento po kung sakali. Walang May 1 kasi maghi-hearing pa sila. I think sa May 11 ang kanilang start ng hearing. Kaya madidelay. Sa kasalukuyan ay 481 pesos ang minimum wage sa National Capital Region. Ngunit ayon sa grupo, lumalabas na nasa 364 pesos na lamang ang totoong value o purchasing power nito dahil sa inflation at pagtaas ng cost of living. Ito'y batayan nila sa pagtaya ng National Wage and Productivity Commission. Noong Abril ng nakaraang taon ay 136 pesos ang hiniling ng grupo ng mga manggagawa, subalit 15 pesos lamang ang naaprubahan. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nakahanda naman ang mga employer na magbigay ng mga non-wage benefits. Mga free uniform, free rice, free food, subsidy on transportation, medical, yan may bibigyan ng employer. Samantala, nais din ng ECOP na maresolba ang mga usapin sa kontraktualisasyon, lalo na't ang mga tumatakbo sa pagkapangulo ng bansa ay nagpahayag na aalisin na nila ito.
Hindi naman adil na masama ang kontraktualisasyon dahil ginagawa rin ito sa ibang bansa. Nakahanda namang makipagtulungan ang ECOP upang linawin ang isyung ito. Halimbawa, nagtatayo ka ng building, ang trabaho mo ay contractor, period contract, meron kang latero, may carpintero, may tubero, tapos sa yung building mo at wala ka na ibang project, anong gagawin sa tao? Ayon sa DOLE, nasa 10 labor bill ang nasa Kongreso upang maayos ang mga usapin sa kontraktualisasyon. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide. Nagsumite ng resignation si National Food Authority o NFA Administrator Renan Dalisay. Ngunit nilinaw ni Dalisay na walang kinalaman ang Kidapawan incident sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Ilang buwan bago magpalit ng administrasyon, nagbitiw na sa tungkulin si National Food Authority Administrator Renan Dalisay. April 15 niya isinumite sa Malacanang ang kanyang resignation. I just have to go through some medical procedure na baka pag hindi ko pagawin, mas maging malaki epekto sa health. Kinumpirma ni Dalisay ang kanyang resignation sa gitna ng mainit pa ring issue ng Kidapawan dispersal at lumalalang epekto ng El Nino. Ngunit lininaw ni Dalisay na walang kinalaman ang insidente sa kanyang pag-alis sa NFA dahil matagal na niya itong plano. Tiniyak din nito na maayos niyang iiwan ng NFA lalo na't stable pa rin anya ang presyo at supply ng bigas. Hindi ko iwanan ng NFA na hindi maayos. Tiniyak din ni Administrator Dalisay na stable sa ngayon ang presyo ng bigas dahil sapat ang supply nito sa kabila ng nararanasang El Nino phenomenon. Sa ngayon, 32 pesos kada kilo ang well-milled rice habang 27 pesos naman ang regular milled rice ng NFA. Last year pa lang, na-prepare na natin yung supply natin in preparation and anticipation na may drop sa harvest. Kaya kung makikita nyo, yun ang dahilan kung bakit stable pa rin ang presyo ng bigas. Mayroong 1.13 metric tons ng bigas ngayon sa bodega ng NFA para sa isang buwang stock. Sa ngayon ay wala pang target ang pamahalaan kung ilang metric tons ng bigas ang i-import nito para sa kabuuan ng taon. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Isang grupo ng mga Amerikanong doktor ang nais makatulong sa mga kidney patient dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Global Kidney Exchange Program. Ito ang balita ni Grace Cassie. 3 taon nang sumasailalim sa dialysis si Raymond. Gustuhin man niyang sumailalim sa kidney transplant, wala naman siyang makitang kidney donor. Kasi nga, masyadong malaki yung gastos para sa transplant. Hindi afford ng isa ba, yung wala kaming donor na hindi ko na isusugal yung mga kapatid ko para lang sa kapakanan ko. Isa lamang si Raymond sa maraming nakapila at naghihintay ng kidney donor. Ayon sa mga doktor, hindi lahat ng kamag-anak ng pasyente ay magmamatch upang maging donor. Kaya naman sa kaso ni Raymond, aasa na lamang siya sa mga deceased donor o mga pasyenteng brain dead. Depende pa rin sa pamilya ng namatay kung papayag na i-donate ang kidney o organ sa nangangailangan ng transplant. The moment you enroll, you are on a list. And it depends on whether you match the next one or not. Dahil hirap makakuha ng donor ang mga Pilipinong may sakit sa kidney, nais tumulong ng Alliance for Fair Donation upang mas mapabilis ang proseso ng kidney transplant sa bansa. Sa pamamagitan ng Global Kidney Exchange, maaari nang magbigay at tumanggap ng kidney donor ang mga Pilipino sa ibang bansa. Gaya sa mag-asawang Jose at Christine na taga Laguna, nais ni Christine na i-donate ang kanyang kidney sa kanyang asawa, subalit hindi naman match. Sa pamamagitan ng programa, nakahanap ang mga doktor ng isang foreign kidney donor na nag-match kay Jose at ang kidney naman ni Christine ay ibinigay sa ibang recipient. Ang operasyon ay isinagawa sa Amerika. We actually believe that there are some really clever things we can do to move patients from the Philippines and give them access to the United States healthcare. Positibo naman ang pagtanggap ng ilang kilalang ospital sa Global Kidney Exchange. This Global Kidney Exchange, well, I think it's an innovative mechanism to increase the number of transplants. We're helping one pair from another country, and in the process, we help our local patients. Subalit ayon sa Philippine Organ Donation and Transplantation Program na nasa ilalim ng Department of Health, may mga batas sa bansa na nagbabawal na ibigay ng sinumang Pilipino ang kanilang organ sa kahit sinong foreigner dito sa bansa.
Aniya, handa naman ang ahensya sa alok ng mga Amerikanong doktor, subalit kailangan pa nito ng mahabang pag-aaral at pag-amyenda sa batas. We are open to explore. But again, we just want to emphasize that we are operating within the bounds of legal parameters. Sa mga nais maging organ donor, maaari makipag-ugnayan sa Philippine Organ Donation and Transplantation Program sa numerong 731-8675. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Hinihintay pa ng Philippine National Police o PNP ang opisyal na kopya ng desisyon ng Court of Appeals kaugnay ng pagrebisa nito sa dismissal order na inisyu ng Ombudsman laban kay Chief Superintendent Raul Petrasanta. Ito may kaugnayan sa kontrata sa Warefast Courier na siyang nagde-deliver ng mga lisensya ng baril. Ayon kay PIO Police Chief Superintendent Wilben Mayor, sa desisyon ng CA nila malalaman ang detalye kung kailan epektibo ang pagbalik nito sa serbisyo at maging ang usapin ng sweldo. Gayunman, ipinaliwanag ni Mayor sa pagbabalik ng general, hindi ito ilalagay sa dati niyang pwesto bilang Director ng Region 3 sa halip ay posibleng sa Office of the Chief PNP muna ito maitalaga habang naghahanap ng bakanting pwesto kung saan siya kwalipikado. It's best na matanggap natin yung official communication para malaman talaga natin kung ano yung detalye doon sa decision ng CA at kung ano ang inuutos ng CA na aksyon ng Philippine National Police. Sa iba pang balita, wala pang kumpirmasyon ng Pilipinas kung may katotohanan ang ulat na planong magtayo ng China ng outpost sa Panatag Shoal. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Muling nananawagan ng Malacanang sa mga claimant countries sa West Philippine Sea na sumunod sa mga probisyon ng Declaration of Conduct of Parties sa South China Sea. Kaugnay ito ng ulat na planong magtayo ng China ng outpost sa Panatag Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., ang balak ng China ay lumabas sa pahayagan na kailangan munang imbestigahan kung may katotohanan. Gayunpaman, sinabi ni Coloma na mas mainam na ang lahat ng claimants ay sumunod sa itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea bilang mga signatories rin ng kasunduan. Binigyan din ng palasyo na dapat umiwas sa mga umaaking bansa sa anumang hakbang na magpapataas ng tensyon sa rehiyon dahil sa usapin ng agawan ng teritoryo. Sa kasalukuyan ay tumanggi munang magbigay ng komento si Secretary Coloma tungkol sa kung may kaugnayan ang mga nauulat na hakbang na ito ng China sa nalalapit na paglalabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng territorial dispute issue. Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Pinalitan ng 501st Brigade Commander ng Philippine Army sa Hulo, Sulu na si Brigadier General Alan Arojado isang araw matapos ang nangyaring pagpaslang ng Abu Sayyaf sa isang Canadian kidnap victim na si John Ridsell. Ngunit, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na may kinalaman ang pagpapalit ng commanders sa nasabing insidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pagkatapos ng 2 taon at 5 buwang duty, pinalitan ng militar ang Sulu 602nd at 501st Brigade Commander na si Brigadier General Alan Arojado. Nanguna si Arojado sa Joint Task Group Sulu na nakatutok sa pagpapanatili ng seguridad at pagtugi sa mga kidnap for ransom groups sa Hulo, Sulu gaya ng Abu Sayyaf. Humalili sa kanya si Colonel Jose Faustino Jr. na Assistant Chief of Staff for Education and Training ng Philippine Army. Isa rin itong Operations at Intelligence Officer ng Task Group Samba sa ilalim ng Scout Ranger Unit. Itinanggi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato ang mga ulat na nagbitiw sa pwesto si Arojado dahil sa umano'y conflict sa operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf pagkatapos napaslangin ng teroristang grupo ang isa sa mga Canadian kidnap victim nito na si John Ridsell. Kundi bagkos ay nirelieve o pinalitan anya si Arojado dahil sa katagalan na nito sa kanyang assignment.
He is relieved. He'll go back to the headquarters and wait for his next assignment. Dagdag pa ng opisyal, hindi pinahihintulutang magbitiw ang sinumang opisyal ng Philippine Army dahil sakop ito ng orders, liban na ang mga nasa major army posisyon. Hindi rin anya maaapektuhan ng pagbabago ng pamunuan ng Sulu Brigade ang kasalukuyang operasyon ng militar, lalo na ang pinaigting nitong operasyon laban sa ASG. Hindi naman kasi alam nyo yung ating, kumbaga, the edge of the knife are the battalions. So yun talaga ang key doon, battalions, company commanders, sila yung mga nasa harap. So procedures or operations natin, when they are already planned and they are already being executed. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Sa kaugnay na balita, biniberipika na ng mga otoridad kung sa pinugutang Canadian National ang natagpo ang katawan sa Talipaw, Sulu. Mula sa Patikul, Sulu, ito ang balita ni Dante Amento, live. Yes, Dante. Yes, Monica, magandang gabi. Nasa kampo na nga ng Marine Landing Team 1 sa Bayog Hill ang katawan na natagpuan sa Barangay Gata, Talipaw, Sulu kaninang umaga. Ayon kay AFP Western Mindanao Command, spokesperson Major Celimon Tan Jr., kasalukuyan ng pinag-aaralan ng PNP Scene of the Crime Operatives ang katawan upang maberipika kung kay Canadian National John Redsdale nga ba ito. Si Redsdale ay pinugutan ng Abu Sayyaf noong Lunes matapos na hindi maibigay ang hinihingi nilang 300 milyong pisong ransom money. Sa impormasyon ng AFP Westmencom, alas 8 ng umaga nang makatanggap sila ng ulat hinggil sa nakitang headless cadaver sa Talipaw, ngunit na-recover ito kaninang pasado alas 12 na ng tanghali ng Joint Elements ng PNP Special Action Force at Barangay Police Auxiliary Team. Ayon kay Major Tan, sensitibo ang identification process kaya hindi ito maaaring madaliin. Sa ulat ng AFP, hawak pa rin ng ASG ang 18 foreign kidnap victims. 4 rito ang Indonesian, 1 ang Canadian National, 1 Japanese, 1 Dutch at 1 Norwegian. 3 naman ang Pilipino, kabilang na si Marites Flor na dinukot sa Samal Island. Samantala, Monica, dumating dito kanina sa Sulu sina acting AFP Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda at Philippine Army Chief Lieutenant General Eduardo Anyo. Pinulong nila ang mga ground commanders upang iparating ang marching order ni Pangulong Benigno Aquino III na paigtingin ang operasyon upang malansag ang puwersa ng Abu Sayyaf. Binigyang diin din ng AFP na ginagawa nila ang lahat para tugisin ang mga terorista at mailigtas ang natitira pang mga bihag ng grupo. At yan po muna ang update mula dito sa Patikul, Sulu. Monica. Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Patikul, Sulu. Samantala, isang bihag ng New People's Army o NPA ang pinakawalan kay Mayor Rodrigo Duterte kahapon ng hapon sa Mindanao. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nagpalaya ng isa pang bihag ang New People's Army kahapon ng hapon sa bayan ng Tulunan, North Cotabato. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na sagupaan sa pagitan ng militar at ng rebelding grupo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang pagpapalaya kay Private First Class Edgardo Hilaga na binihag noong ika-21 ng Abril mula sa Barangay Malasila, Makilala, North Cotabato ay kasunod ng pagpalaya sa 5 pulis na binihag rin ng NPA sa Paquibato District noong ika-16 ng nasabing buwan. Kahapon dinala ito sa Naval Station sa Felix Apolinario Camp pagkatapos palayain. 6 na araw na bihag ng mga rebelde si Hilaga na miyembro ng 7th Infantry Battalion na nakabase sa bayan ng Mlang, North Cotabato. Ang nag-facilitate naman dito si Mayor Duterte. So we just received the soldier. Nag-undergo pa siya ng medical intervention before kukunin ng biyabiyahin ng kanyang battalion commander. Kasi yung sundalo is not member of the units under the Eastern Mindanao Command. Samantala, nagkaroon ng 2 engkwentro sa pagitan ng 1002nd Infantry Brigade at pinaniniwala ang grupo ng New People's Army sa Santa Cruz, Davao del Sur kahapon.
Nasawi sa insidente si Corporal Roosevelt Tamse at nasugatan naman si Corporal Richard Ranyola at miyembro ng militar na si Armand Mabait, gayon din ang isang sibilyan na kinilalang si Johnny Cantulan. This is the order of the Commanding General of the 10th Infantry Division, na to hunt down this communist lawless armed group, especially now that we are nearing the election. Sa panig naman ng mga rebelde, hindi pa nadagdagan ang 2 bangkay na na-recover ng militar noong 18 ng Abril sa engkwentro sa Mawab, Compostela Valley, bagamat marami ang hinihinala nilang nasugatan. Ang mga nasawi ay sinasabing mga high-ranking officials ng rebelding grupo na sina Bernie Pepito Alima alias King, Vice Company Officer umano ng Pulang Bagani Brigade, at Levi Boy Almosara alias Rexan na siyang Company Officer. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide. Ipinakukulong na ng Sandigan Bayan ang Provincial Director ng Technical Education Skills and Development Authority o TESDA dahil sa kasong graft. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Sinintensyahan ng Sandigan Bayan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang Provincial Director ng Technical Education and Skills Development Authority ng Cavite na si Felicidad Zurbano. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 2nd Division, sinabi nitong matibay ang prinisintang ebidensya ng prosecution sa 13 counts ng graft laban kay Zurbano. Ayon sa korte, ginamit ni Zurbano ang kanyang posisyon upang mapili ang kumpanya ng kanyang kapatid na CDZ Enterprises para sa office at technical supplies ng TESDA taong 2003. Maliban sa pagkakakulong, pinagbawalan na rin ng korte si Zurbano na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, naglabas na rin ang 2nd Division ng warrant of arrest laban naman kay Muntinlupa Mayor Aldrin San Pedro. Ayon sa korte, nakitaan ng probable cause o sapat na basihan ang mga ebidensya ng prosecution sa kasong graft laban kay San Pedro at iba pa nitong kapwa-akusado. Nakasuhan ang alkalde dahil sa manay maanumalyang pagbili ng lungsod ng 40,000 trolley bags noong 2008 na nagkakahalaga ng 22 million pesos. Hindi anya ito isinailalim sa public bidding at hindi rin bahagi ng annual procurement plan ng lungsod. Samantala, ipinatanggal naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kanyang posisyon si San Jose del Monte, Bulacan Mayor Reynaldo San Pedro dahil naman sa grave abuse of authority at gross misconduct. Kaugnay ito ng illegal reassignment ng kanilang city engineer. Maliban sa dismissal, hindi na rin maaring humawak ng posisyon si San Pedro at hindi na rin makakatamasa ng retirement benefits. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Isang Chinese national naman ang inaresto ng mga otoridad dahil sa pagdadala ng endangered species na pangolin at cobra. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Dinakip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang isang Chinese national matapos siyang mahulihan ng 4 na pangolin at 3 cobra na itinuturing na endangered species. Kinilalang suspect na si Pei Minzang, 45 anyos at nakatira sa Clark Center sa Pampanga. Ayon sa NBI, isang tip ang kanilang natanggap bandang alas 11 kagabi hinggil sa namatang 4 na pangolin sa isang sasakyan sa Clark Center. At nang imbestigahan ay lumabas na pag-aari ito ni Pei Minzang na agad namang nahuli kaninang madaling araw. Sinasabi niya po na hindi niya raw alam kung bakit nariyan sa sasakyan niya yung mga yan. Ang pangolin ay nakalagay sa box. Pero yung box ay medyo sira na kasi gumaganyan pala yung pangolin kapag gabi. Medyo active siya pag gabi. Ang pangolin o scaly anteater sa Ingles ay critically endangered at nasa listahan ng United Nations bilang isa sa most hunted animals sa buong mundo dahil sa umano'y taglay nitong medicinal qualities na kayang gumamot ng iba't ibang malulubang sakit. Ito po ay paboritong pagkain. Ang meat po nito ay napakasarap daw at paborito ng mga Chinese. Bukod sa karne ay naibebenta rin umano sa black market ang kaliskis ng pangolin sa halagang $3,000 kada 1 kilo. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang panghuli at pagbebenta ng mga endangered na hayop at ang sinumang lalabag ay maaaring makulong ng hanggang 12 taon at pagbabayarin ng multang aabot sa 1 milyong piso. Bukod sa pangolin ay 3 pang uri ng cobra ang nakita sa loob ng sasakyan ng Chinese national.
Nasa kustodiya na ng NBI ang naarestong Chinese national na posibleng maharap sa mga kaso. Ang mga nakumpiska ng mga endangered na pangolin at cobra ay iti-turn over sa DENR. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Dalawang 2,300 at 47 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Problema ng isang manggagawa, papayuhan ngayong gabi sa programang Legally Yours, Attorney G. Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ilang lugar na ba sa bansa yung nakararanas ng tagtuyot? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasambahay. Bago matapos itong April, ayon sa Pag-asa, yung kanilang climate outlook, maaaring umabot sa 32 lalawigan yung makakaranas ng drought. Ibig sabihin, nasa mahigit sa 60% ang kakulangan ng pag-ulan na na-experience doon sa lugar na yan, Tony Reg. Ako, sana wag nang dumami pa. Sige rin, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong ridge ng high pressure area nakaka-apekto pa rin po sa may eastern section ng northern at central Luzon. Samantalang yung pong easterlies o yung hangin ang gagaling dito po sa may silangan nakaka-apekto sa eastern section ng southern Luzon at ng eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas pa rin po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa po na magkaroon ng light to moderate rains o mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang Bicol region and isolated thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Luzon. Ang heat index forecast ng Pag-asa sa may area po ng Metro Manila bukas, maaari pa rin po umabot sa 39.6 degrees Celsius. Halos 40 din po sa may area ng Tuigaraw sa Baguio po 26.5 and sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan 38.1 degrees Celsius. Yung area po ng Northern Samar, dyan po sa may area ng Visayas, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang nalalabing bahagi po ng Visayas, may chance din po na magkaroon ng isolated thunderstorms pero malaking bahagi po magkakaroon po ng magandang lagay ng panahon. Ang heat index forecast sa Iloilo City 38.4, sa Metro Cebu 38.5 at sa may area po ng Tacloban City 36.3 degrees Celsius. Ang Mindanao po, maaliwalas pa rin po ang lagay ng panahon at makakaranas ng malinsangang temperatura, lalo na po dyan sa may area ng Metro Davao. Maaari po pumalo sa 39.3 degrees Celsius yung maximum heat index forecast ng Pag-asa. Sa Zamboanga City, 37.8 at sa may area po ng Cagayan de Oro City, 35.3 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:35 a.m. at naman pong sunset, 6:11 p.m.
Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Isang barangay sa Malolos, Bulacan ang napaglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International or MCGI. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sakit sa puso, hika, nanlalabong paningin at pananakit ng katawan. Ilan lamang ito sa mga idinadaing ng 68 anyos na si Aling Ligaya Dionisio. Ngunit hindi niya magawang magpakonsulta sa doktor dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya naman nang mabalitaan niya ang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Look First, Malolos, Bulacan, ay sinamantala na niya ang pagkakataong makapagpa-check up. Maraming salamat po dito sa binigay na salamat. Kaya po hindi dahil sa medical mission, hindi po ako natingnan kung ano aking nararamdaman. Kabilang rin sa mga inalok na serbisyo sa medical mission ay ang PEDYA at medical adult consultation, optical check-up, libreng pabunot ng ngipin, ECG, libreng urinalysis at CBC test, libreng masahe, chest x-ray, pregnancy test, libreng gupit at libreng gamot. Sa kabuuan, umabot sa 638 ang bilang ng mga napaglingkuran sa medical mission. Napakaraming natutulungan. Dala ng ngala sa buhay, talaga pong nagpapagamot sa ganitong sitwasyon na may medical mission. Tulad na mahirap sa barangay, na walang-wala na makapagpapagamot sa mga ospital nating kaya may mga may bayad. Ito po ay talagang libre na ginagawa ng daan-daan. Kaya mapakaraming salamat po. Sana po huwag kayong sasawang tumulong. Nasa gasaan kasi ko dati minsan sumasakit. Hingi ako ng gamot. Salamat sa biyayang binigay ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa UNTV, dating daan. Ang pagsasagawa ng libreng medical mission ay bahagi ng advokasya ng UNTV at MCGI na makatulong sa kapwa-tao, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Nagdeklara na ng 2-day workweek ang Venezuela, bunsod ng nararanasang energy crisis sa bansa. Samantala, pinangangambahang lalala pa ang nararanasang tagtuyot sa ilang bahagi ng India na nagdulot na ng kakulangan sa supply ng tubig sa ilang lugar. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Iraq, libo-libong residente ang nagprotesta sa Central Baghdad upang hilingin ang reshuffle sa gabinete ng bansa. Napuno ng taga-suporta ng Shiite Muslim cleric na si Muqtada al-Sadir ang kahabaan ng Tahrir Square. Ayon kay Prime Minister Haider al-Abadi, posibleng maantala ang operasyon ng bansa laban sa Islamic State dahil sa nararanasang political crisis. Ayon sa security forces, dahil sa mga nakalipas na demonstrasyon, ilang military forces na ang inialis sa mga operasyon upang matutukan ang seguridad sa syudad. Sa Venezuela, nagdeklara ng 2-day workweek ang gobyerno ng Venezuela bilang solusyon sa nararanasan ngayong energy crisis sa bansa. Una nang ipinag-utos si President Nicolas Maduro na ideklarang wala munang pasok tuwing Biyernes ang mga state employee, pati na ang mga paaralan. Layo nito na mapababa ang energy consumption ngayong buwan hanggang Mayo. Kabilang sa mga sakop ng 2-day workweek ay ang mga nasa public sector, ngunit hindi kasama rito ang sektor sa pagkain. Babayaran pa rin ng gobyerno ang mga manggagawang hindi papasok sa kanilang trabaho. Dahil sa nararanasang El Niño phenomenon, bumaba sa critical level ang mga dam nito na nagsusupply ng kuryente sa buong bansa. Sa India, patuloy na nakararanas ng matinding tagtuyot ang ilang bahagi ng India na nagdudulot ngayon ng malaking kakulangan sa supply ng tubig sa bansa. Ilang lugar na ang kinakailangang suplayan ng tubig gamit ang tren dahil sa water shortage. Ngunit hindi pa rin ito nakasasapat sa pangangailangan ng mga residente. Ayon sa isang residente, kailangan pa nilang pumila ng 3 oras para lamang sa 2 pitsel na tubig. Pinangangambahan na lalala pang sitwasyon sa mga susunod na buwan dahil sa inaasahang pagtaas sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa bansa. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide.
Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Ipinakita ng German athletes na lalahok sa 2016 Rio Summer Olympics ang kanilang mga uniforme sa fashion show na idinaos sa Dusseldorf. Sinuportahan ng mga German athlete ng mga professional model. Sinabi ni Hockey International John Philip Rabante na fantastic ang kanyang pakiramdam kapag suot ang uniforme. Para naman sa handball player na si Stefan Weinhold, nakadagdag na motivation ang uniforme. Tampok mamayang gabi sa Legally Yours, Atty. G, ang problemang legal ng isang manggagawa. Ito ang balita ni Aches Carion. Problemang legal ng isang manggagawa ang tatalakayin at bibigyan ng payo mamayang gabi sa Legally Yours, Atty. G. Gaganap bilang letter sender na si Christina, ang artistang si JC Parker, habang gaganap bilang kanyang kasintahan ng aktor na si Lloyd Zaragoza. Kapwa ay kinatuwa ng naturang artista ang pagkakaroon ng ganitong klase ng programa na nakakatulong sa problemang legal ng mga ordinaryong Pilipino. If they have problems or kung halimbawa napanood nila at may nangyaring the same sa kanila, at least malalaman nila kung paano yung step na dapat nilang gawin. So at least makakatulong talaga to sa mga kababayan, sa mga kapwa Pilipino natin. Tulad niyan na meron tayong malalapitan na isang programa na pwedeng ikwento ang buhay nila. Now it's not the greatest, so buti may mga tulad nito, may mga programa na tumutulong at gumagabay sa mga mahihirap. Abangan mamayang alas 7 ng gabi ang episode na may pamagat na obrero ng Legally Yours, Atty. G. JB, ang bago natin empleyado, nobyo ko. Hi JB! Marsa, may additional incentive ka sa pagtatrabaho mo ngayon. Gwapo ng jowa mo. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.